Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. 72 hours. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso ninyong pagsuporta sa akin. Uy, enlightenment. May union? Okay. May union daw. Salamat din sa mga nagpa-personal reading. O, diba? The Wheel of Fortune. Congrats. There's a luck. Iba dito is kailangan yung umalis sa isang sitwasyon na nahihirapan na kayo. Kumbaga, escape sa isang situation na hindi na mag-work sa'yo anymore. Huwag kang magtiis. Take to the higher path. Okay? Getting away with something. Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Itama ang mga mali. It's time to act. And it's time ng clarity. Para sa personal reading, nasa baba ng video to, how to contact me. This is a general reading, Kabayan Cancer. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaaring ito sa vice versa. Maaaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, labakan natin ang ating isipan. Ang dami niyong energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta mag-relate sa inyo, ha? Mag-exit kayo kapag hindi ito para sa inyo, no? Hindi kailangan na magtiyaga. Okay. So, nakita ko sa'yo dito, there's a burden. No, kumbaga, you have a duty to end something. O may mga darating, o may mga dumating, a big problem. But dito, you have faith. Ganyan, ang nakita ko dito, may mga paghihirap actually. May mga pagtatapos. Ibig sabihin, in the past, maaaring the past na to, no? Nagkaroon ng mga situation na nag-end sa iyo, either inabandonahan mo, or may namatay na tao na malapit sa puso mo. Or ano mga problema yan. Meron daw big and small problem sa'yo. There's an anxiety. Yung iba dito is parang mapapagod kayo or hindi kayo mapapakali sa isang situation. And syempre, hindi naman mawala yung excitement. May mga excitement din naman. May mga pag-aalala eh. Pero sinasabi ito na maaaring you will receive a good or a bad news, message or a news. May mga communication din ako nakikita. Kung ang iba sa inyo is may nawalang isang tao o namatay, maaaring ito is makapag-communicate sa inyo, no? Hindi ko alam kung in what way. Maaaring for a sign, maaaring from a message, ganyan. Baka may mga naiwan silang message na kailangan mong marinig, na galing sa kaibigan nila, ganyan. Or iba dito siguro, panaginip, ganyan. O kaya mga number sign. No? Baka ipaparating nila yun sa mga sign na makikita nyo. For a song sign, ganyan. Sa iba naman dito is meron sinasabi na document. Hindi ko alam, baka meron kayong mga hinihintay na document o may mga asikasuhin kayo na document, letter, something ganyan. May mga isusulat or i-speech something. May mga ayusin kayo eh. Yun ang nakikita ko, ang sabi. No, kung ano man ito, kung meron pa mga document na kailangang ayusin para hindi magkaroon ng malaking problema, dapat na siguro ayusin. No? Energy ni Cancer. Please show me 72 hours. Thank you. Okay. Very good. Ano yan? Okay, the world. Yung iba sa inyo is a travel, no? Siguro iba dito, August, nagkaroon ng travel, or 8 months ago, 8 weeks ago. O kaya ito yung biglang nagkaroon ng travel din, no? Sa iba. Or there's a travel soon. Andito rin yung situation na maaaring in 8 days, 8 weeks, 8 months, something ganyan. Or maaaring next year, di ba? Sa iba. Or soon to travel. Nakikita ko naman dito na
Yung energy nyo this week is parang maiiwasan kayo. Iiwasan kayo or aalis kayo sa isang sitwasyon na maaring ito is kalungkutan, maaring ito is mag-another path kayo sa trabaho man yan o relationship. Andito rin yung sitwasyon na maaring merong isang sitwasyon na unfinished business na kailangan nyo ng i-finish, ganyan. No? So, nakita ko dito. Kasi may nakita rin naman ako na enlightenment. Kung there's a door na mag-open para sa'yo, para magkaroon ng moving on, or you need to let go something, or finish the unfinished business. Ako nakita dito. Going towards sa success mo to. So, nakita ko dito. May mga kailangan kang, tapusin sa buhay mo. Dito. Kailangan mo magkaroon ng clear path, positive destination, continue ka lang sa direction to find your goal. Diba? Ang nakita ko dito. Also, siguro iba dito is mari ikaw or vice versa na umiiwas sa mga bagay na pinag-uusapan. Yun ang nakikita ko. May tao rin kasi dito na umalis eh. At pinili yung para sa kanila. Baka ikaw ito or vice versa, yung nakita ko dito. No? Tingnan natin ang parating sa'yo. Ano yan? Parating sa'yo is parang may makikipag-usap sa'yo or bigla ang pag-uusap ako na nakikita dito. Hindi ko lang alam kung hihingi siya ng tulong sa'yo or tutulungan ka niya, ganyan, vice versa. Or someone want a communication sa'yo para magkaroon ng new beginning sa buhay. Pero ang nakikita ko dito, you need to decide. Use your head when making a decision na sinasabi dito. Huwag ka na daw magpakatanga. Diba? Tama, we have the Three of Plate. Kasi why? Kung may tao na babalik sa'yo, masasaktan ka lang muli. Pero nasa sa'yo to ha, nasa sa'yo to, wala sa akin. Ikaw ang magmamaneho ng destiny mo. Pero sasabihin ko yung nakikita ko. Okay? Kung may tao na hihingi ng tawad sa'yo at muling babalik at makipag-usap sa'yo para magsimulang muli kang masasaktan. Kasi ikaw lang din ang iintindi ng lahat. Ikaw lang din yung magbibigay. Hanggang sa dumating ka na naman sa tayo na ikaw na rin yung mapapagod. Ganun ang nakikita ko. Kumbaga, it's time to make a new beginning in your life. Kailangan mo makawala sa isang bagay na dati is pagod na pagod ka na, ganyan. Dati is nasaktan ka, no? Gamitin mo na yung utak mo. Huwag ka na magpalinlang, syempre. Magsimula kang muli. Yung nakita ko dito. Anong dapat iwasan ni Cancer? Keep moving to reach your goal. Hindi yung ikaw ang mag-chase. Kung this is a person, hindi ka mag-chase. Ang kailangan mo i-chase, yung dream, yung goal mo. Diba? Yung stability mo. Dapat iwasan ni Cancer. Hala, basang-basa na naman ang anak ko oh. Ay, paloga. Patay tayo dyan. Ito na nga sinasabi ko. You need to let go.
Iwasan mo daw yung pagiging mahina, no? You need to admit na ikaw is talunan. Siyempre. You need to quit sa isang situation na nadidrain ka, nababurnout ka. Ganun ang nakikita ko sa'yo dito. Kumbaga, start a new beginning talaga. Start a new beginning, value yourself, and let go whatever holding you back sa nakaraan. Accept all the lesson. Moving forward, actually. Release all the baggage, no? This is a time na kailangan mo na magpakatatag. Ganyan. This is a time na kailangan mo magkaroon ng development when it comes to yourself. No, kahit dahan-dahan. Give effort, maging practical, and be steady. Improvement. Kumbaga, action before acting. Ang kailangan mo, dedicated to your goal. Di ba sabi ko sa'yo, you need to keep moving towards your goal. Chase your dream, chase your goal, not chase someone or something na alam mo naman na hindi mag-growth, di ba? Yun ang nakita ko dito. Yan ang mga iwasan mo, ha? Yung mapanghihinaan kang ng loob, ganyan. Na kung ito is a person na malambing ka lang at matext ka lang, bigla ka namang lalambot, di ba? Ganun. Manindigan ka. Defend yourself, protect yourself, strong will. Okay? It's time to decide. Structure. Ito yung sarili mo. It's time to make your beginning and structure. To value yourself, to value yung worth mo, to value yung stability mo. Ganyan. There's abundance and prosperity rin kasi ako na kita sa'yo. Kumaga, finished and unfinished talaga. Pero nasa sa'yo talaga to. Nawala sa akin. Ayusin, magkakaroon ng pagsasaayos, ayusin ang buhay, yan, start a new life, moving on, revert, let go. When it comes to love, basa ka na ka. Ano yan? When it comes to a love, someone's give effort sa'yo, no? Or vice versa. Pero ang nakikita ko sa kanya is hindi siya nagiging totoo sa sarili niya. If there is someone na nakipag-usap ka by internet or nakipag-usap ka sa kasamaan mo sa trabaho or nakipag-usap ka sa family mo or sa mas matanda sa'yo, kung ito is karelasyon mo man o ano man siya, you need to trust to your intuition kung itong tao na to is totoo or hindi. Kasi ito yung intuition mo is ang magbibigay sa'yo ng gabay. No? Sa nakita ko dito. Meron daw kayo dito na tao na nakakausap na na hindi niya sinasabing lahat. Or ikaw to, no? Sa nakita ko dito. Kumbaga, hindi yung pagsisinungaling, they keep a secret, ganyan. Either from your family, either sa karelasyon mo, or kasamaan sa trabaho, or nakakausap mo siya. No? Ingat-ingat lang. No? Kumbaga, maging smart ka, mas maging matalino ka. Basta mag-trust ka sa intuition mo palagi. Para hindi ka maloko. Maring kung kayo is may kausap ngayon, maring ito is may family or ikaw ang may family. Alamin mo muna yung katotohanan, ha? Kamusta ang money? The Cancer. The Wheel of Fortune. Ano yan? Okay. Okay, when it comes to a money, meron kang matatanggap na isang offering. Either this is an opportunity para tumaas ang iyong money, no? Or a creativity, no? Kung trabaho man ito, about sa pera man ito, nakita ko dito. There's an offering na maaaring pag-isipan mo siya. Ang nakita ko dito.
At sinasabi ito, you need to jump to your fashion. Kung there's an offering, i-grab mo. Huwag ka maghintay ng sign kung ito is para sa'yo. Kasi we have the Wheel of Fortune. Ibig sabihin, it's a good sign. Diba? Ibig sabihin, you need to chase your dream dito. Start a new beginning. Lakas ng loob. Focus also. Focus, no? Focus and control yourself. Kailangan dito ng inner strength na mag-jump ka sa mga gusto mong gawin, yung bagay sa'yo, yung fashion mo. Diba? Ang nakita ko dito. Kasi makakatulong daw to sa'yo, sa pag-angat ng buhay mo. Kung anong opportunity man ito, makakatulong daw to sa'yo. Advice po kay Cancer. Advice kay Cancer. Patay tayo dyan. Ito na nga. Bakit? Tapos na to? Okay. Ang advice niya sa'yo is hindi mo kailangan maghiganteses sa mga bagay na naloko ka. Halimbawa, naloko ka, ganyan. Sa mga bagay na nalinglang ka. Advice sa'yo is you need to give effort to start a new beginning in your life. Itama ang mga mali. It's time to make a balance. Kasi may tao dito na sobra kang nilinglang, nagsinungaling. There's a corrupt, ako nakita dito, as in pandaraya. No? Parang may mga katiwalian. Parang may mga masamang naging nangyari in your life. Either sa mga kasama sa trabaho, kaibigan mo, o karelasyon mo. Kumbaga, din kung sa relationship to, may third party. Kung sa mga kaibigan mo, hindi naging maganda yung relationship ng dalawa. No? Kahit nagbigay ka pa ng effort dito. Kaya ngayon, this is a time to make a new beginning sa buhay mo. And focus in the future, itama ang mga mali, create again yourself, and commit to yourself dito. Kumbaga, ibigay mo yung, di sa pagpapasya na kailangan mo talagang may matutunan dito sa mga situation na nangyari sa'yo. Development, no? Development to. And then, sinasabi rin dito, if there is someone here na maghihingi sa'yo na isa pang pagkakataon, ang nakita ko dito, ay nakita ko is lolokohin ka lang niya ulit talaga. Di ba kanina ko pa nakikita yun? Lolokohin ka lang niya ulit. May mga kaibigan man to, karelasyon man ito. Mag-start ka ng sarili mo. Kasi may nakita rin ako dito na maaring may tao na babalik or may tao na hihingi ng tawad at isa pa ang pagkakataon. Or baka ikaw ito, gusto mo pa na isang pagkakataon, pero ang mangyari lang sa'yo uli is maluloko ka uli. The same energy ang nakikita ko dito. Kaya sinasabi dito, we have the world, the fool, di ba? Nakita mo naman, and the emperor. Di ba? Magkakasunod dyan, no? Ito mo, yan ang mga nasa unahan. It's time to finish the unfinished. Make a new beginning. Magpakatatag ka ngayon. Trust to your intuition. Hindi mo kailangan mag-chase sa iba. Mag-chase ka para sa sarili mo. Para sa work mo, para sa stability mo, para sa ambisyon mo. It's time to develop and learn and mastering. Diba? It's time na magkaroon ka naman ng pride sa sarili mo. Okay? Hindi mo kailangan maging emotional dun sa part na yun. Pero nasa sayo pa rin ang huling halak, wala sa akin. Arigato namaste, God bless.